Listen to me mga kapatid. Kung ikaw man ay bothered, kung ikaw man ay worried, kung ikaw man ay takot, I hope and I pray na makatagpo ka ng peace and comfort knowing na ang Diyos mo ay nag-aalaga, nagmamahal at concerned sa bawat isa sa atin. Alam niyo mga kapatid, kapag ikaw ay may sakit, kapag ikaw ay heartbroken, wala kang ibang gustong hanapin kundi yung taong mag-aalaga sa iyo. At kung ang nag-aalaga nga sa iyo, jowa mo lang. At kung ang nag-aalaga nga sa iyo ay asawa mo lang, satisfied ka pa. How much more kapag ang nag-aalaga sa iyo ay creator mismo ng heavens and the earth. At ang shepherd mo, ang shepherd natin, ang ating Panginoon, ang sabi ng John chapter 10, He's a good shepherd. Ulitin ko ulit. Sa John 10, He is a good shepherd. Sa Hebrews 13, He is a great shepherd. Sa 1 Peter 5, He is a chief shepherd. Hindi lang basta ordinaryong shepherd ang nag-aalaga at concern sa bawat isa sa atin. Kapatid, bilang tao, bilang Kristiyano, we are not self-sufficient, kaya kailangan natin ng dependency, ng tiwala, ng pananampalataya. Dahil hindi mo kayang alagaan ang sarili mo. Hindi mo kayang mahalin lang ang sarili mo. Pero may Diyos na great shepherd na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kapag siya ang shepherd mo, may kasiguraduhan. Lahat ng pangangailangan mo ay ipoprovide ng ating Panginoon. I shall not want. Listen to me. You can look at it from a two angle. Kapag sinabi mong, the Lord is my shepherd, I shall not want. Una, you are declaring na kapag si Lord ang shepherd mo, hindi ka pagkukulangin. Pero kapag sinabi mo ring I shall not lack o I shall not want, para ka na rin nagde-decide na since si Lord ang aking shepherd, nasa Kanya na ang lahat. Ano pa bang hahanapin ko? So kahit saan ako tumingin, I shall not want. Pastor, alam ko si Lord ang shepherd ko. But what if mawalan ako ng trabaho? What if tumanda ako? What if magkasakit ako? What if God cannot take care of me? Ang dami nating what ifs. Alam niyo mga kapatid, ang what if, statement ng doubt. Pero ang statement of faith, even if mawalan ako ng trabaho, even if magkasakit ako, even if I lose my job, I can still believe that my future is secure, that I shall not want. My shepherd, your shepherd, is a shepherd of the future. He takes care of me. Hindi ko na kailangang alalahanin pa ang bukas kasi alam kong nandun na ang ating Panginoon. Your shepherd is a shepherd of the future. Listen to me. God is looking for your tomorrow. God is preparing your provision o God is preparing provisions for your tomorrow. Alam kong nag-aalala ka, paano makakatapos ang aking mga anak? Paano kami mapapakain sa aming pamilya? Paano ako gagaling sa ganito? Paano ko mababayaran ng ganito? But God is reminding all of us, God, your shepherd, is preparing provisions for your tomorrow. Hallelujah. So you don't have to fear. You don't have to be worried. You don't have to be anxious because your shepherd is a shepherd of the future. The Lord is my shepherd. Therefore, I decide I shall not want. Now I can declare as well, declaration, that I shall not want. Ang Diyos natin na nangako na oo, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Yes, I can decide na ang Diyos hindi ako pagkukulangin, but I can declare as well in the present. Hallelujah. Tingnan niyo to ha. I shall not want. Nagdi-decide ako sa future na siya ay hindi ako pagkukulangin. Pero kahit wala pa yung future, ngayon pa lang, pwede ko nang i-declare that the Lord is my shepherd and I shall not want. Hallelujah. Your God is a God who over-delivers. Ang sabi ng Scripture, Ephesians 3:20, your God is able to do, guess what? Immeasurably above and beyond what you could ask or think.